Hello guys! Welcome back to our channel, Gaijin World! And for today's video, tuturuan natin ang ating family kung paano mag-trade sa cryptocurrency gamit ang Binance. Kaya yan, samahan nyo kami sa video na to. Kaya simulan na natin. Ayan, so pakita ko sa iyo kung ano dapat ang goal natin. Okay? At yung naging performance nito for the past, itong account na to for the past few months, kasi hindi talaga ako nakapag-focus dito eh. So nga, ito nga yung account niya ngayon, di ba? Ito yung value nung account na to, 15,000 yen. So kung titignan mo, ito, yan, yung performance niya, nung asset, sa lahat, yung 15,000 na yan is composed of yung nasa earn, which is 13,000, and spot is 2,312. Okay, ano lang yung nasa spot? Ito lang yung nasa spot. Yan, itong nasa taas na to. Yan yung mga yan, spot yan. Ang bababa, ano. Anyway, so tingnan natin to. Yan ang gusto ko ipakita sa iyo. Ito yung performance ng account na yun. Okay? So, in dollars natin yan minomonitor. So, nitong mga nakaraang buwan, since 2013, 2023, yun yung performance ng account na to. Okay? And itong red line na to, yan ang goal natin. Yan ang trend line na, yung red line na yan, yung ating susundin na linya. Yan ang ating goal line. Okay? Pag sinabing goal, yung blue line is yan yung actual value nung account na yon. So, every month, naglalagay tayo ng kung magkano siya nag-end. Let's say, as of today, February 15, ito yung amount niya. More or less, hindi siya talaga, nagbabago-bago agad kasi yung presyo. Kaya, yung lang siya, roughly, nasa 15,000, yan yung halaga niya. Ibig sabihin, in dollar, nasa $104 siya. So, noong mga nakarang buwan, ganito yung naging performance. Ito, September, na-break natin yung goal natin. From 76, lumagpas siya dun sa red line na goal natin, naging 130. Tapos, ito, dapat lagi kang, ang goal mo, yung blue line ay nasa above ng red line. Pero, ito mga nakarang buwan, bagsak siya. Ayun, October, November, tumaas, tapos biglang bagsak na ng December, January, February, baba. Tapos, sa mga susunod na buwan, ito ang target natin para makabawi tayo. Ibig sabihin, sa March, unti-unti, dapat mapalapit tayo, umangat tayo doon sa red line hanggang sa makabawi tayo. Okay, yan so, kailangan magdagdag tayo. So, by December of this year, dapat na-reach na natin yung above red line. So, magkano yun? So, kung titignan natin dito, ito siya. Yan ang prediction ko. So, by December 2025, dapat 5 lapad na yung 50,000 yan na yung laman nitong account. Yan ang target per month. From February this year, na 15,000, dapat by December this year, 50,000 na siya. Yan ang dapat maging goal mo. Yan mo titignan. Okay? So, ibig sabihin, month by month, kumikita, dumadagdag yung account ng 12%. Okay? So, ganito yung performance niya ng mga nakaraan. Noong January, negative 4%. Lalo na ngayon, February, negative 12%. Ang binaba. From 18, naging 15. Diba? So, paano natin mapapatas? Magdadagdag pa tayo. Magdadagdag ka ng fund. At the same time, bibili or ibibenta mo sa mas mataas na halaga yung meron ka na. So, dapat meron tayo parang weekly. Basta ito ang magiging goal mo. Iyan ang maging parang tracker mo na by this March, dito ka muna mag-focus. Dapat yung 15 maging 18. Kaya nga, dapat. Diba? Magkano yan? Magkano difference niya? Dapat weekly sa month na yon. Dapat tingnan natin yung yung trend ng week na yon para sa next week, every 2 weeks, doon tayo magbebenta or magbabay. May access ka naman nito eh. May access ka naman nito eh. So, tignan mo kung magkano yung difference niya. Calculate natin. So, dapat at the end of the month, dapat mas mataas pa dito, di ba? Ito ang goal natin. Ito yung current status niya ngayon. Pero by March, dapat nasa 18,387 siya. Minus yung ngayon, magkano siya. So, dapat ang madagdag sa kanya, 2,458. So, parang isipin mo na lang, mag-deposit ka ng gantong halaga, didambit mo na yung March. Pero, haatakin siya kung mababa yung market. Diba? Pero, kaya nga, kailangan tayong maghanap ng
coin na okay, tapos yung hindi okay, benta mo na. So, ito, prediction lang to. Yung beyond February, itong mga tong pataas na to, prediction lang natin yan. Na yan ang goal natin, na dapat yung blue line above red line. Okay? Hindi yung talagang babagsak na siya dahil mawawala na ng value yung tulad niya. Ganyan lang siya. Wala siyang improvement. Diba? Hindi katulad nito, bigla nung last 2 years ago, konti-unti akong naglalagay ng fund. Parang pagdating dito, ang support mo ito. Pero ngayon, ito ang resistance natin, nasa baba tayo. Pero pag nasa taas tayo, ang red line yung support natin. Diba? Ayan ang support. Dapat din natin ma-break yung support. Na-break na natin dito. So, dapat, doon tayo sa taas. Magiging resistance siya dapat. Yung red line. Okay. Okay? Okay. May complicated pa yan. Ganyan, no? Yan. Tinable ko siya ng ganyan. Ayan. By 2020, the end of December, yan. So, dapat naka 50 lapad ka. Ay, 50,000 yan, 5 lapad. Pero at least realistic, di ba? Hindi siya mahirap abutin. Nag-set ka ng goal. Di ba? Yan. Okay? Okay. Okay. Good luck. Okay, let's start. So, ito yung Binance website. Pwede rin yun ma-access yan sa phone. So, para mas makita nyo lang mas marami kayong makikitang options kapag website kasing ginamit nyo. So, yung Binance, Stephen, isa yung platform. Pag sinabi mong platform, kung saan ka mag-trade. Okay? Marami pang ibang mga platform. Pero dito kasi sa Binance, pwede siyang English kahit nasa Japan ka. So, ito yung meron tayong gagamiting account dito. So, pag ito yung main interface niya. Nakalagay dyan currently sa account na to. Yung account na to ay may value na 15,000 and 15,737 yen. Na kung meron kang BTC, ang halaga daw niyan sa Bitcoin is 0.0010575. Hindi ka pa makaabot ng 1. So, para magkaroon kayo ng idea kung magkano ba talaga yung Bitcoin, punta tayo sa spot. Okay, so explain ko na lang ito mamaya yung mga options. Kung ano lang yung palagi natin gagamitin. Para daw makabili ka ng Bitcoin, so ang parang abbreviation ng Bitcoin ay BTC. Okay, so ang price, ito ang Bitcoin price. Okay, BTC, para daw makabili ka ng BTC, ang halaga daw na kailangan mo ng 1 BTC is 14,906,040 yen per 1 Bitcoin. Okay? Nagets mo? 1 Bitcoin, kung bibili ka daw ng 1 Bitcoin, it will cost you 14,906,000 yen. Okay? Almost 15 million so, yen. Ang basa mo dito, kapag mag-trade ka, bibili ka yung unang currency or cryptocurrency na nakikita mo, bibili ka ng ganitong cryptocurrencies sa ganitong currency, gamit ang ganitong currency. You will buy Bitcoin using Japanese yen. Okay? It means you can also buy Bitcoin using other cryptocurrency. So, let's say for example, Ethereum. Sa Ethereum, bibili ka ng Ethereum gamit ang Bitcoin or bibili ka ng Bitcoin gamit yung Ethereum. Okay? So, meron dito, buy Ethereum, sell Ethereum. Okay? So, i-explain ko to mamaya sa inyo. Is this like a game? Yeah, you think of it, it's like you're buying an emblem. Currency, digital currency, you imagine it like a stone sa Minecraft. Okay? Imagine, ano yung pinakamahirap hanapin sa Minecraft na stone? Diamond. What do you... No. Ano? Netherite. Yung naalala mo nung bata ka, nung 3 years old ka, you want me to play with you? Doon tayo sa pinakailalim ng... Ano yung pinaka-hinahanap mo na stone doon? Diamond. That was really back then. Diba? Kung imagine nyo na kung ano yung pinaka-mahirap kuhaning diamond doon na kulay violet ba yun or black. Imagine na yun yung BTC, yun yung Bitcoin, yun yung Ethereum, yun yung name nila pagdating dito. And the more
na mas malalim, nag-dig ka, makita ka ng diamond, gold, ganon, mas mahal yung value niya. So, ganon din dito. Okay, maraming mga popular na, ano yung mga anuhan? Ano pa yung mga alam mong digital currency maliban sa Bitcoin Saka Ethereum, at Ethereum? Solana, Oh, may Solana, di ba? May XRP. XRP. Marami yung mga pangalan eh. Marami yung mga code name yan. kagaya din sa anong tawag mo? You can buy and sell anytime. Yes. Yes. Ang kaibahan nito, dahil digital currency to, 24/7, pwede ka makapag-trade. Pag sinabi mong trade, when you say trade, you want to exchange something you have. Exchange, in return, you'll get something from them. You trade. With For someone example, else. There's other people there too. Yes, in the other side of the world, they're also trading. So, for example, you want to buy Bitcoin. You want to buy Bitcoin, BTC, Bitcoin. You will trade your Japanese yen to buy Bitcoin. But the problem is, do you have money? Can your money afford Bitcoin? No, because ito lang meron tayo. How much is the value of Bitcoin kanina? How much? 15 million. 14, almost 15 million yen. 1,900,000. Ano magkano meron tayo? Wala pang 1 yen. What? Again, ayan, nandito tayo sa main screen. Ulitin ko lang, yung mga, yung kung saan distribute. Nakalagay yung mga, itong value na to. Itong 15,739.76, nakascatter yan dito sa mga coins na nabili ko na. So, parang, pag tinotal mo lahat yan, is 15,000. So, naka-scattered siya sa Cardano, Solana, Ethereum, Polkadot, Axie, Near, and yung value lang ng Japanese yen natin, na which is yung actual pera na pambilin mo nitong mga to, is wala pang 1 yen. Walang laman. Inubos ko siya kasi pinambili ko nitong mga to. Okay? Tulad kanina, sabi ko, kung yung nakikita mo dito, kung may BTC ka daw, ang value ng 15,000 lang ay 0.00105956. Pero kapag tinignan mo siya sa yung kanyang value talaga as Bitcoin, kung magkano mo siya bibilin is 14,900,300 daw. Ayan, no? Kita mo, nagbabago yan. That's live. So, Every seconds, it changes. Kailangan, yung iba, anak, binabantayan nila yan. Yes. This is how they earn money. Oh. Pag nakita nilang tumaas, isisell na nila agad. like that. Yes. Oh, yeah. This is how they earn money, Stephen. They, Stare at the screen. no, they're not staring at the screen. They are using now AI to trigger, to learn when to buy and when to sell. Timing is Okay. important. So the second that thing gets really high, you just start to buy. No, you have to sell. You have to sell high. You have to buy low. You have to sell high. Yes. Remember that what your mom said. Buy That's low, very, sell high. very important. That's Siyempre, Why yung buy tubo. low, sell high? Siyempre, buy tutubo ka. low. Yan remember this This is parang ano na to. Low, sell, high. Well, if you keep buying low and selling high, then Remember these 4 words. O para tumubo ka. Buy low, sell high. You buy when the price is low, and when that currency or digital currency goes high, The value price. goes high. then you sell it. So, yung butal doon, yun yung kita mo. but you For also example, have to wait. Since it's trading, you have to wait for someone to trade. you wait for the market to trigger that price. Okay? This is not gambling. Meron silang tinatawag dati na high, low. So they just gamble kung ang next move ba ng candle is high or low. Ang sinasabi kong candle, Stephen, is these sticks na nakikita mo rito, these are called candlesticks. Yeah. Kaya siya tinawag na candlesticks. At dito sa Japan, nagmula yung word na candlesticks. So, yung mga candlesticks na yan, may mga meaning yan. Pansinin mo na
Kapag ang candle is green, pataas yung value. Pag bumaba ang value, nagiging red yung candle. And pinag-aaralan yan. Doon sa mga nagagamble, hindi nila yan pinag-aaralan. Kasi nga, ang gusto lang nilang i-bet, mag-bet lang sila kung it's in high or low. Okay? Pero hindi tayo mag-gambling. We will learn how to buy when it's low and sell when it's high. Let's say, meron kang 10 pesos or 10 yen. Binili mo yung isang coin ng 10 yen. You want to sell it kapag naging 100 yen na siya. Magkano kita mo? Profit. How much is your profit? Math yan. Oh, you like math, di ba? It's just so simple. You buy 10 yen, you buy one, kunwari, let's say example, you bought, nasaan ang nito? Ayun. You bought 1 coin for 10 yen. You want to sell it when it becomes 100 yen. So how much is your profit? How much did you earn when you sold this coin? When you sold this coin, when it becomes 100, how much is your profit? How much did you earn from it? You get 90 more yen. Diba? Naka-earn ka ng 90 yen. Yung dati mong 10 yen, naging 100 yen. So, kumita ka ng 90 yen. Kasi nag-sell high ka. Kasi, hinintay mo wala kasing proper, timing. How are these determined? Nakita mo yan? That's live. How is it? These are all the people who are trading right now. I mean, these are the value of Bitcoin which are currently trading right now. Ito yung value na currently, ito yung value ng amount ng Bitcoin. Ito yung value na tinitrade right now. Yung maraming nag-haggle dyan, Stephen. Maraming, kumbaga pag napanood mo yung movie ng mga nag-trade, yung parang nagsisell na, yung maingay sila. Wall Street, yung bang, I will buy that for, parang nag-auction. Auction. Like auction, like, I will buy this, this is the amount. Nag-change yan. Maraming bibili daw sa ganitong halaga. Kaya ito, nagbabago-bago. Yung nasa gitna. Nagpupul yan, naghihilaan yan. Yung paghila ng presyo na to, dito makikita yan sa candles. You see, there's a spike over here. Okay. Itong mga spike na to, Stephen, ang ibig sabihin yan, Han, these are those people na nagtutrade at that point, at that moment, at that date. Those are what you call volume. Kung gaano karaming nagtutrade sa mga oras na ito. Ito yung volume. Volume. Sabi nila dito, ito yung price. Nagpapalit-palit yan. Ibig sabihin, maraming nakikipag-trade, maraming gusto na ang presyo nito, ay ganito kadaming tao. Isipin mo na lang na yung volume, mga taong nagtitrade. Maraming gustong bumili sa mababang halaga, maraming gustong magbenta sa ganitong halaga. You buy at the low price, you sell at the high price. Okay? You buy at the low price, kaya maraming, nakikita mo ito, nagbabago, parang naghahatakan sila. Hindi yan ang tamang presyo ngayon. Ang presyo ngayon ay ganito. Ang halaga lang niyan ay ganito. Ganon. Hindi, ang presyo niyan, ibibenta ko to sa mas mahal na halaga kasi in demand to siya ngayon eh. Mas maraming bibili to, kaya parang ang You're selling a product. Selling a product. You want your product to be sold at higher price. Again, bakit? Because you want to earn profit. Example, you have 1 coin, you bought it in for 10 yen, then dumating yung time na naging 100 yen na siya, gusto mo na siyang ibenta ng yung 1 coin mo na yun, kumita ka ng 90 yen. What if you have 100 coins? How much is your Bitcoin? Kunwari lang, yung coin mo na yan, how much is that? If there's 100 Bitcoins? For example, yung 1 coin is 10 yen. If you have 100 coin,
how much is how much is the value? 1,000. Diba? So, times 10 is 1,000 yen. Oh, 1,000 yen. You have 100 coins. Then, yung 1,000 yen mo, yung halaga ng 1 coin, pag umabot ng 100 yen, magkano na ang ano mo yan? Kikitain mo. How much would be your, diba, may, yung 100 coins mo, 1 coin, 10 yen. Yung may 100 coins ka, naging 1,000 yen ang value nun. So, kung yung 100 mo, ang value na ng isang bawat coin is naging 100 na, magkano na yung total yan? Dapat ganyan yan. Hindi ba? So, dapat magiging ang value ng ganyan na siya ngayon. Get mo? I'm trying to. So, ang ibig lang niyang sabihin, nung time, kung at first, yung 1 coin mo is 10 yen. Pero hindi lang 1 coin ang meron ka. 100 coins na nagkakahalaga ng 1,000 yen. Sa panahon na yan, 1,000 yen lang siya. Pero, pag dumating yung time, kasi nagbabago-bago yan in time, this is date, Stephen. These are dates. Every day is a trading day. 24 hours. People are trading. And they're haggling about the money. They want to sell it high, buy it low. Sell high, buy low. Sell high, buy low. Okay? So, ibig sabihin, kung may 100 coins ka, at that point, yung 100 coins mo, kasi 1 coin is 100 yen na, ang value na ngayon ng 100 coins mo is ichimang yen. Diba? O. Mas yun ang hahabulin mo, yung profit. Yung kung ano yung magigain mo doon. Okay? Kaya may mga ganyan. Kaya maraming nagbebenta ng mas mura para pag dumating yung time na tumataas ito, diba? Pag tumataas na yung halaga, bebenta mo na siya sa mas mataas na halaga. Okay? So yan guys, I hope may natutunan kayo sa video na to. Kung meron man, like, share, and subscribe. Kung di ka pa na-subscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay namin dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutan i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!